Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ilang negosyante, kanya-kanya ng diskarte para makatipid ng tubig dahil sa El Nino. Chris Aquino, na-confine sa ospital matapos madulas sa banyo. DOH nagbabala sa posibleng pagtaas pa ng bilang ng mga magkakatigdas matapos magdeklara ng outbreak sa ilang lugar. Bahay sa Quezon City, nasunog. May-ari, sugatan matapos tangkaing isalba ang mga kagamitan. Exclusive, pampasaherong bus, nagkasira-sira matapos umanong tangkaing pagnakawan ng 7 lalaki sa Quezon City. Abu Sayyaf leader Al-Badr Parad, patay sa engkwentro sa Sulu ayon sa militar. Reyna ng kalsadang si Lab Aniver, nagpakasal sa araw mismo ng kanyang kaarawan. At ang mga paghahanda sa Starstruck 5 Final Judgment. Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Patuloy na bumababa ang level ng tubig sa mga dam sa Luzon. Epekto pa rin ng El Nino phenomenon. Tigang na ang libo-libong ektarya ng sakahan, nanganganib na rin magkaroon ng fish kill sa mga palaisdaan. At ngayon, pati mga negosyong gumagamit ng tubig, kanya-kanyang diskarte para makatipid. Nakatutok si Jamie Santos. Naaalarma ng Pag-asa sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa ilang dam sa bansa. Sanhi raw ito ng maagang pagpasok ng panahon ng tag-init, epekto ng El Nino. Sa Magat Dam sa Isabela, malaki na ang ibinaba ng tubig. Nasa 160.73 meters lang ito, mas mababa ng mahigit 32 meters sa normal level. Kung hindi raw uulan, mamemeligro ang mga pananim sa mga probinsya ng Isabela, Nueva Vizcaya at Ifugao. Pinakatatamaan ng Isabela na numero 1 corn producer at nagsusuplay ng bigas sa Metro Manila. Nasa state of calamity na ang lalawigan dahil sa epekto ng El Nino. Ang Lamesa Dam sa Quezon City nasa 79.93 meters, bagyang mababa kesa sa normal water level na 80 meters. Kaya naman ang ilang negosyong gumagamit ng tubig, kanya-kanya ng pagtitipid. Ang car wash outlet na ito sa Quezon City gumagamit na ng spray gun sa halip na balde at tabo. Ibang paraan naman ang ginagawa ng isang water refilling station, water recycling. Yung pinagbabakwasan po namin, ginagamit namin sa paglalaba, sa paglilinis ng bahay, sa mga kubeta. Sa ilang laundry shop naman, kinakamay na ang mga labada. Malakas daw kasi ang konsumo ng tubig pag washing machine ang gamit. Yung ibang puti, binababad namin tapos binabrush namin para makatipid. May container na malaki pang reserve pag nag-hand wash. Bagamat hindi pa naman magrarasyon ng tubig ang Maynilad at Manila Water sa Metro Manila, payo ng Pag-asa, magtipid at gamitin ng wasto ang tubig. Jamie Santos, nakatutok, 24 Oras. Kung sa Bulacan, tuyo na ang mga bukirin dahil sa El Nino, sa Nueva Ecija naman hindi mga palayan, kundi mga manukan ang apektado. Nakatutok si Claire Delfin. Kita ang bakas ng El Nino sa bukiring ito sa San Ildefonso, Bulacan. Mula kasi Disyembre, hindi ito naulanan. Kaya maging ang mga ilog natuyo at hindi na rin makapatubig sa mga palayan. Kawawa ang mga magsasaka, hindi na makapagtatanim. Ngayon, wala na nga eh. Pero sa Nueva Ecija, mainit man at salat din sa ulan, bumubulwak naman ang tubig sa mga daluyan nito papunta sa mga palayan. Kaya di katakatakang masigla at luntian ang mga pananim. Ang mga bata nakapagtatampisaw pa. Yung mga farmers naman po namin dito talagang natutuwa gawa nung hindi po katulad ng ibang nag-aagawan sa tubig. Dito po ala pong masasabi sa pagkakulang sa tubig. Talaga pong sapat-sapat ang tubig namin dito. Dito sa Pantabangan Dam galing ang tubig na dumadaloy sa mahigit 80% ng mga sakahan sa Nueva Ecija. Paghahanda at epektibong pangangasiwa raw sa dam ang dahilan kung bakit napapakinabangan ngayon ang naipong tubig ulang dala ng mga bagyong Ondoy, Pepeng at Ramil. Sa ngayon, mahigit 204 meters ang tubig sa dam, malayo sa critical level na 171 meters. Kaya raw nitong mag-supply sa karamihan ng mga sakahan sa probinsya at ilang lugar sa mga karatig probinsya hanggang Hunyo. Ang Pantabangan Dam din daw ang sagot sa problema ng ilang magsasaka sa Bulacan. Sinikap namin na makaipon ng sapat na tubig para sa pangangailangan ng ating mga magsasaka. Pero
Pero hindi 100% ligtas sa El Nino ang Nueva Ecija. Isa ang poultry farming sa mga cottage industry dito sa San Leonardo, Nueva Ecija. Ngayon pa lang, unti-unti nang nararamdaman ang epekto ng El Nino sa mga manok. Hinihingal ang mga manok at ang ilan nangingisay pa. Mamatay, pagka talagang sobra init, mamamatay ang mga manok. Kaya mayat maya raw ang pagpapainom ng tubig at gamot sa mga manok panlaban sa init. Mula sa Nueva Ecija, Claire Dalcin, Nakatutok, 24 Oras. Nasa ospital ngayon ang actress TV host na si Chris Aquino matapos magreklamo ng pagkahilo. Sa text ni Chris sa GMA News, sinabi niyang nasa Makati Medical Center pa siya. Nadulas daw siya habang naliligo noong Biyernes ng umaga at nahilo kinagabihan. Umabot noon ng 180/100 ang kanyang blood pressure. Natakot daw ang kanyang doktor na baka na-stroke siya dahil posibleng may namuong dugo sa kanyang ulo. Isinugod sa emergency room si Chris at pina-CT scan. Lumabas na may concussion o tamang isang bahagi ng kanyang ulo at inner ear. Bukas na raw siya lalabas sa ospital. Pero sa Miyerkules pa siya, babalik sa trabaho. Samantala, paalala po sa mga magulang, siguruhin niyong kumpleto kayo at ang inyong mga anak sa bakuna laban sa measles o tigdas. Madali raw ho kasing kumalat ang tigdas dahil airborne ito o pwedeng mailipat sa pamagitan ng hangin. Nakatutok si Teresa Andrada. Unang linggo ng Pebrero, sabay-sabay nagkatigdas ang tatlong anak ni Aling Eva. Hindi na raw niya napabakunahan dahil sa dami ng inaasikaso. Dami ko rin inintindi dahil ako lang din na nagbubuhay sa mga anak ko, yung walang tatay. Kabilang ang tatlong bata sa mga nagkatigdas sa Baseco Compound, Tondo. Bukod sa Baseco, nagdeklara rin ng may measles outbreak sa Moriones, Tondo. Pulang Lupa sa Las Piñas, Balabagan, Lanao del Sur, Central Market sa Dasmariñas, Cavite at San Francisco, Quezon. Nasa 570 na kaso na ang naitala mula Enero hanggang 5 ng Pebrero. Karamihan mga bata mula 1 taon hanggang 9. Meron ding mga matatandang nagkasakit tulad sa Moriones. Sabi ng DOH, ang outbreak ay dahil sa mababang porsyento ng mga batang napabakunahan laban sa tigdas. Dapat kasi, 9 na buwan pa lang ang sanggol, napabakunahan na kontra tigdas. Pangamba ng DOH, posibleng dumami pa ang magkatigdas. Airborne kasi ang virus kaya madaling kumalat. Kakalat to sapagkat alam mo naman yung paglalakbay ng mga tao ngayon ay maaring madala yung virus sa ibang lugar. Ang taong may tigdas ay makakaranas muna ng mataas na lagnat. Sa ika-4 na araw lalabas na ang mga pantal na unang makikita sa muka. Hanggat kaya dapat i-isolate o ihiwalay sa ibang tao ang pasyente. Pagsuotin din ng face mask para maiwasang mahawa ang iba pang kasama sa bahay. 4 na araw bago pa lumabas yung pantal, hanggang 4 na araw matapos lumabas yung pantal, ay nananatiling nakakahawa ang isang batang may tigdas. Payo ng DOH, huwag pahira ng kung ano-ano ang mga pantal. Mag-sponge bath lang, uminom ng paracetamol para sa lagnat. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. 83 structural fires o may gipsang sunog sa mga bahay o establishmento kada araw ang naitala na sa Metro Manila mula Enero pa lang. Kanina madaling araw, isang bahay na naman na nadagdag sa listahan. Kaya paalala ng Bureau of Fire Protection, iba yung ingat lalo na ngayong mainit ang panahon. Si Trisha Zafra, Naka-Alerto 24. Ito ang lalong nagpainit ng panahon sa Hereford Street, Barangay Bahay Toro, Quezon City, mag-aalas 3 ng madaling araw kanina. Wala pang 10 minuto pagkasimula ng sunog, umakyat agad ito sa ikatlong alarma. Ang puting usok, unti-unting nangitim. Todo bomba ang mga bumbero sa nagbabantang apoy, pero hindi nagtagal, tuluyang naglagablab ang bahay. Ayon sa arson investigators, sa isang kwarto sa second floor nitong bahay nagsimula ang sunog, na ayon naman sa anak ng may-ari ay bakante at walang umuukupa. Sa pagtatangkang magsalba ng gamit, nasugatan ang may-ari ng bahay. Hanggang ngayon, palaisipan pa sa kanya kung paanong lumiyab ang kwarto. Hunyo pa kasi noong nakaraang taon ang mabakante ito. Wala po, wala naka-on ho yun. Sarado lahat ho yun eh. Ang dating nag-occupy doon, kamag-anak nila na namatay na. Kaya ipinalalagay natin baka merong iniwan na electric pero imbestigahan pa ngayon.
Inabot ng 1 oras bago tuluyang naapula ang apoy. Tinatayang 3 milyong pisong halaga ng mga ari-arian ang sinira ng sunog. Tricia Zafra, Nakaalerto, 24. 78 araw bagong eleksyon, nagtay ulit sina Senador Manny Villar at Senador Noynoy Aquino sa isang presidential survey. Nauna nang nagkaroon ng statistical tie sina Aquino at Villar sa ibang survey. Nakatutok si Steve Dailisa. Aquino at si Nacionalista Party Standard Bearer Senator Manny Villar sa pinakabagong survey ng Issues and Advocacy Center. Pumangatlo si dating Presidente Erap Estrada ng PMP-PDP Laban na may 17%. Sinundan ni Gilbert Chodoro ng Lakas Kampi CMD na nakakuha ng 14%. 8% naman ang nakuha ni Senator Richard Gordon ng Bagong Bayan Party at 3% para kay Brother Eddie Villanueva ng Bangon Pilipinas. Ginawa ang survey mula February 1 hanggang 8 at nilahukan ng 1,800 respondents. Paanong nangyaring nagtatay na ngayon yung dalawang top contenders natin? For the simple reason na pag tinignan ninyo yung factor ng advertising for the whole month of January ay Manny Villar practically consumed 460 minutes of airtime space. Bagamat pang-apat lang sa survey, kapansin-pansin daw na lumakas ang hatak ni Chodoro sa sektor ng kabataan dahil na rin umano sa matyagang pag-iikot sa mga kolehiyo at universidad na estilo noon ni Senator Cheese Escudero. Umangat din ang bahagya si Gordon sa survey dahil sa mga nagkalat nitong poster na estilo niya noong tumakbo sa Senado. Gayunpaman, kailangan pa raw nilang dumobleng kayod para pumantay kina Aquino at Villar. It will be a five-way race na walang nakakasiguro up to the last minute because this is an automated election, no? Which means that yung boto mo to be counted, kailangan dependent dun sa galing mo na mag-shade doon sa circle. Sa vice presidential candidates naman, nananatiling malaki ang lamang ni Senator Mar Rojas ng LP sa pinakamalapit na katunggaling si Senator Loren Legarda ng NP. Pumangatlo si Makati Mayor Jejo Marbinay ng PMP-PDP Laban na sinundan ni Bayani Fernando ng Bagong Bayan sa pang-4 na pwesto at Edo Manzano ng Lakas Kampi CMD na pan-5. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 oras. Ngayong araw ang pag-deadline sa pag-deliver sa Pilipinas ng Precinct Count Optical Scan o PCOS machines ayon sa revised calendar para sa 2010 automated elections. Pero hindi pa dumarating sa bansa ang lahat ng units. Ayon sa text message sa GMA News ng spokesperson ng Smartmatic, tapos na raw gawin ang 82,200 units nitong nakarang linggo. Sa linggong ito, darating na raw sa bansa ang 75,820 units. Isusunod naman daw ang mga nalalabi pa. Dagdag pa ng Smartmatic. Pasok daw ito sa napagkasundo ang deadline sa kontrata. Tinitiyak din daw nila sa publiko na may di-deliver ang lahat ng mga makina. Sa mga taga Metro Manila na naghahanap ng mapapasyalan ngayong summer, di nyo na kailangan lumayo pa. Dahil sa Pasig lang, mayroong pasyalang bukas para sa lahat at sulit pa sa bulsa.